Mga kwento ni Felmo. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jana, Tubong Pagsanhan, sa Samar. Nag-email ako sa inyong channel para ikwento sa inyo ang tungkol sa karanasan ni Lolo Raimundo. Bali si tatay na ang bunsong anak ni Lolo ang nagkwento nito sa amin. Naikwento ko na rin ito sa mga anak ko para kung sakaling mawala man kami dito sa mundo, ay magpapatuloy pa rin ang kwentong ito. Hindi ito basta-basta kwento lang kundi nangyari ito sa tunay na buhay. Nasa inyo na kung maniniwala kayo o ipagkikibit balikat nyo na lamang ito. Tungkol ito sa isang syudad dito sa Samar na wala sa ating mapa. Isang napaka-misteryosong lugar kung saan ang mga naninirahan ay mga engkanto. Ayon kay Lolo, noong kapanahunan niya ay bihira lamang lumitaw ang syudad na ito. Nagpapakita lamang umano ito sa mga taong pinili mismong maging panauhin ng mga matataas na uri ng engkanto. Isa na nga rito si Lolo Raimundo. Marahil, marami na sa inyo ang nakakaalam tungkol sa isang lugar dito sa Samar na kung tawagin, Biringan. Hindi din lingid sa kaalaman ko na marami na sa inyo ang hindi naniniwala na totoo ang tungkol sa mga sabi-sabi sa nasabing lugar na ito. Pero isa po ang ibabahagi kong kwentong ito sa magpapatunay na totoong lumilitaw ang ganitong klaseng syudad. Hindi man natin ito makita sa ngayon pero hindi natin alam na sa mga susunod na henerasyon ay may isang taong tulad ni Lolo na mapipiling bumisita at libutin ang misteryosong syudad na ito. Nangyari ito nung 28 anyos pa lamang si Lolo. Binata siya ng mga panahong yon. Tanging pangingisda ang kinabubuhay ni na Lolo noon. Panganay siya sa kanilang magkakapatid kaya naman siya lang ang katuwang ng kanyang tatay sa paghahanap buhay. Isang gabi, mag-isa umanong ng isda si Lolo. Wala siyang ibang kasama gawa ng may sakit yung tatay niya nun. Habang ipinipwesto niya umano yung kanyang dalang lambat, may nakita siyang kakaibang ibon na halos kasing laki ng manok. Nang itapat umano ni Lolo ang ilaw na dala niya sa ibong yon, nagulat siya dahil nakita niyang kumikinang yung mga balahibo nito na kulay ginto. Pilit umanong ikinakampay ng ibon ng mga pakpak nito na halos lubog na rin sa tubig. Gawa ng sadyang maawain daw talaga si Lolo ay dali-dali siyang lumapit sa kinaroroonan ng ibon. Nakita umano niya na nakasabit yung mga paa ng ibon sa isang sirang lambat na nakapulupot sa may bakawan. Ilang minuto rin umano ang ginugol niya upang matanggal yung lambat sa paa ng ibon na yon. Naging maingat umano ang galaw niya para hindi lumaki yung sugat na nasa paa nito, na marahil ay nakuha nito dahil sa higpit ng pagkakapulupot ng tansi ng lambat. Nang tuluyan na niyang may alis doon ang ibon, umahon muna siya sa tubig para dalhin ito sa tuyong lugar. Kinuha ni Lolo yung dala niyang tuyong damit na pamalit at maingat niyang pinunasan ng buong katawan ng ibon. Nang mapansin ni Lolo na nanginginig ito, gumawa siya ng dapog sa tabi at inilapag yung ibon sa lupa, na hindi kalayuan doon sa sinindihan niyang dapog. Na mga oras na yun ay nakita raw niya na parang taong tumitig sa kanyang ibon. Yun bang tipong parang nagpapasalamat umano ito sa kanya.
Nang makita ni Lolo na medyo tuyo na ang balahibo nito, ay tuluyan na niya itong pinakawalan. Bumulong pa daw umano si Lolo noon at sinabing sana'y manumbalik na raw ang lakas ng ibon para makabalik na ito sa kanyang pugad. Pagkatalikod ni Lolo, muli niyang nilingon yung lugar kung saan niya iniwan yung ibon. Nagulat siya dahil wala na ito doon. Naisip niya na baka lumipad na lamang ito kaya naman bumalik na lamang siya sa kanyang bangka para ayusin yung gagamitin niyang lambat. Nang gabing yon, nakailang hagis na raw siya ng kanyang lambat pero wala siyang nakukuhang isa mang isda. Sa mga susunod niyang paghagis ng lambat ay paisa-isa o 2 isda lamang ang nahuhuli niya. Sobrang tumal umano ng gabing yon kaya naman nalungkot siya dahil alam niyang wala na siyang maibebenta kinabukasan. Kahit nga raw pang ulam ay kukulangin pa yon. Nang mapagod na siya sa paghahagis ng lambat, nagpasya siyang itigil na ang ginagawa. Inayos at itinabi na niya ang kanyang lambat, saka na siya sumampa sa kanyang bangka. Nang akmang kukunin na niya ang kanyang sagwan, nagulat siya dahil kusang umalis sa pwesto yung bangka niya kahit hindi pa siya nakakapagsagwan nun. Sinubukan niyang magsakwan palihis sa direksyon na pinupunta ng kanyang bangka. Pero nabigo siya. Kahit ilikuman lamang yon o ibahin ang direksyon. Para umanong may malakas na puwersang tumutulak sa kanyang bangka nun. Napalayo na umano siya noon at nasa malalim na bahagi na ng dagat. Nagpatuloy sa paggalaw ang bangka hanggang sa bigla na lamang lumitaw ang isang liwanag na sobrang nakakasilaw. Napatakip na lamang siya sa kanyang mga mata nang maramdamang nilalamon ng liwanag na yung bangkang sinasakyan niya. Nang muli niyang imulat ang mga mata niya, laking gulat niya nang makitang ibang lugar na ang nasa kanyang paligid. Isang nakakamanghang ganda ng kapaligiran. Hindi raw niya alam kung paanong napunta siya sa lugar na yon. Isa pa, ang bangka na sinasakyan niya ay nakahimpil na rin sa gilid ng isang napakalinaw na batis. Napakaraming mga paro-paro sa paligid pero hindi yun katulad ng mga paro-paro sa atin. Kumikinang ang mga pakpak ng mga yon at tila gawa sa tunay na ginto. Maya-maya ay nagsidatingan umano yung mga ibon na katulad ng ibon na iniligtas niya. Mga ibon na may ginintuang balahibo. Hindi umano makapaniwala si Lolo sa nakita. Yung mga ibon na dumapo sa harapan niya, walang ano-ano ay biglang nag-anyong kawangis ng tao. Ang kaibahan lang ay sobrang puputi umano ng mga yon at meron silang mahabang tenga. Nakasuot na magagarang kasuotan kung saan pati yung mga damit nila ay halos mapuno na ng mga makikinang na ginto at diamante. Isa sa mga yon ang nagsabi na siya umano yung ibon na iniligtas ni Lolo. Siya ang prinsipe sa lugar na yon na kung tawagin nila Biringan. Nanlaki umano ang mga mata ni Lolo Ray nang marinig niya ang pangalan ng lugar. Simula sa kanyang pagkabata ay madalas na niyang naririnig ang kwento sa misteryosong lugar na yon. Buong akala umano niya ay hindi ito totoo. Tinatik-tapik pa niya ang kanyang pisngi para makasigurong hindi siya nananaginip ng mga oras na yon. Ilang beses din niyang kinusot ang mga mata pero wala pa ring pagbabago. Andun at naroroon pa rin ang nakikita niya sa kanyang paligid noon. Bigla umanong nagsalita ang engkanto na nagpakilala sa pangalang
Ur. Anitoy, lahat daw ng nakikita ng mga mata niya, totoo. Hindi ito isang panaginip. Isa yung malugod na apanyaya sa kanya ng kanilang mga angkan para ipasyal sa kanilang lugar. Yun ay pasasalamat umano nila sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya. Bawat dekada na lumilipas ay naghahanap sila ng taong ipapasyal sa lugar na yon. Yung mga taong may busilak na puso na palaging nakahandang tumulong, hindi lamang sa mga kapwa-tao kundi sa ibang mga nilalang. Hindi na umano nagawa pang matakot ni Lolo Ray. Bagamat ibang nilalang ang mga nasa harapan niya, hindi siya nakaramdam ng pagkabahala. Ramdam mo umano niya noon na kahit hindi normal na tao ang mga kaharap niya, mababait sila. Habang naglalakad umano sila papunta sa palasyo ng mga yon, ay busog na busog ang mga mata niya sa magagandang tanawin na dumadaan o dinadaanan niya. Namamangha siya sa bawat kakaibang bagay na makita niya, katulad na lamang ng mga sasakyang ginagamit nila ron. Tila mga lumilipad na bandana umano ang mga yon. Nakahawig ito sa malalaking saranggola na lumilipad sa ere. Napakaganda umano nitong pagmasdan dahil ang mga usok na lumalabas sa mga sasakyang yon, kulay baghari. Haluan pa ng makikinang at maliit na bagay na mistulang mga bituin na kumikinang. Kakaiba rin umano ang mga bahay ron. Magagarbo ang pagkakagawa ng mga ito pero nasa itaas sila ng mga malalaking puno. Kahit saan man siya mapatingin, ay nakakakita siya ng mga punong hitik sa bunga. Mga kakaibang prutas na noon pa lamang niya nakita sa tanang buhay niya. May mga bulaklak din umano na halos kasing laki ng mga palanggana. Makukulay at napakabango umano ng halimuyak. Nahinto lamang siya sa paglalakad nang sabihin ng mga kasamaan ng prinsipe na naroroon na umano sila sa palasyo. Lumingali nga si Lolo sa paligid. Wala naman umano siyang nakikitang palasyo ron. Tanging yung dalawang dambuhalang puno na halos magkadikit ang nakita niya ron. Sa pagitan ng mga yon ay may maliit na pintuan na gawa sa makapal na batong hiyas. Hinakay nila si Lolo papasok sa pintuang yon. Nung una, inakala ni Lolo na hindi raw siya kakasya roon pero habang papalapit siya ng papalapit, ay tila lumalaki raw ito. Nang tuluyan nang makapasok si Lolo sa loob, ay labis niyang ikinagulat ang itsura nun. Literal na masasabing isa itong palasyo. Napakalawak nito at napakaraming magagandang bagay. May magagandang kababaihan na ang tingin niya ay mga diwata. Mahaba ang kulot at alon-alon na buhok. Mapuputi at makinis. Kulay abo ang mga mata nila. Napakatangos din umano ng kanilang ilong. Lahat umano sila ay nakasuot ng kulay puting damit, habang tumutugtog ng mga instrumentong may kaiga-igayang tunog. Para umanong idinuduyan si Lolo sa musikang inihandog ng mga diwata ron. Inabutan siya at pinainom ng mabango at napakasarap na alak. Nagawa raw mismo sa mga kakaibang prutas na sa biringan lamang matatagpuan. Niyaya din umano nila si Lolo na sumalo sa kanila sa pagkainan. Iba't ibang mga putahe, prutas, at kung ano-ano pang pagkain ang nakahanda ron. Sinabihan daw siya ni Ur na kainin ang lahat ng nais niya. Maliban sa kulay itim na kanin na natural na pagkain na ng mga engkanto. Hindi umano siya pwedeng kumain noon dahil baka hindi na siya makalabas sa tagong syudad nila. Sinunod naman umano ni Lolo ang mga sinabi nito. Hindi umano maipaliwanag ni Lolo ang lasa ng mga prutas na noon pa lamang niya natikman
Wala umano kasing sarap ang mga yon. Kahit pang pinakamasarap na prutas sa mundo, nating mga tao, hindi umano uubra doon. Napakabango umano ng mga ito at may hindi pang karaniwang tamis na may hahalin tulad sa pulot. Doble ang laki ng mga gulay ron kumpara sa pangkaraniwang gulay natin. Nang matapos umano silang kumain ay muli siyang niyaya ni Prinsipe Ur na lumabas sa palasyo para mailibot pa raw niya si Lolo. Dinala umano niya ito sa kanilang tinuturing na kagubatan. Tambuhala ang mga puno ron. Kahit 3 tao ay hindi magagawang yakapin ang katawan ng mga puno ron. Ganun umano kalalapad ang mga ito. Magkahalong pagkamangha at pagkagulat ang naramdaman niya nang makita ang mga kakaibang hayop na naninirahan sa kagubatang yon. Nakakita siya ng isang napakalaking ahas na kulay puti. May mga kamay at paa ito. At sa pinakalikuran nito ay meron itong 2 maliit na pakpak na ginagamit nito sa paglipad. May mga baboy ramo rin doon na kasing laki lamang ng kuneho. Sa kanilang paglalakad ay may nakasalubong pa raw sila na kabayo na may sungay na tulad ng sausa. Bawat engkantong madadaanan nila, kumakaway sa kanya. Lahat mababait, magigiliw. Salungat sa mga naririnig nating kwento tungkol sa mga engkanto na madalas ay ginagawa pa nilang panakot. Sa ilang oras umano nilang paglilibot ay napakarami na umano nilang lugar na napuntahan. Nariyan nang nagtungo sila sa barangay ng mga duwende na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Biringan. Yun umano ang unang pagkakataon na nakakita si Lolo ng mga duwende. Hindi naman umano talaga isang dangkal lang ang liit na mga yon, kundi kasing laki sila ng 7 taong gulang na bata. May mga nakita umano si Lolo ng mga kulay puting duwende. Meron ding kulay itim na yung balat ay halos kakulay na ng uling. Nagpunta rin sila sa kanlurang bahagi ng syudad kung saan mga kalahating engkantado at engkantada at kalahating kabayo ang mga nakatira doon. Balwarte umano ng mga tikbalang ang kanlurang bahagi. Ayon sa paglalarawan ni Lolo, ay hindi naman umano nakakatakot ang itsura ng mga tikbalang gawa ng magaganda at makikisig naman daw yung mukha nila. Ang kaibahan lamang nila sa mga normal na engkanto, may 4 na paa sila na tulad ng mga kabayo. May nakita din umano si Lolo Raimundo ng mga engkantong may hindi kaaya-ayang wangis. Nakakatakot ang mga itsura nila pero hindi naman sila masasama. Karaniwan sa kanila, mabalahibo, may mga pangil at may maraming mga mata. Nang mapagod na sila sa paglalakad ay sumakay raw sila sa sasakyang lumilipad. Habang nasa itaas naman, kitang-kita niya ang ganda ng buong lugar. Ibang-iba umano ang dating ng lugar na yon sa pangkaraniwang syudad na madalas nating pinupuntahan. Nang bumalik silang muli sa tahanan ni Ur, ay nagpasalamat umano sa kanila si Lolo. Pero kasabay ng pagpapasalamat na ito, ang kanyang pamamaalam. Sinabihan niya si Ur na nais na niyang bumalik sa kanila gawa ng walang makakasama sa pagtatrabaho ang kanyang tatay. Isang kumpas lamang umano ng daliri ni Ur ay muling lumitaw yung nakakasilaw na liwanag. Sinabihan siya nito na pumasok na roon para sa gayon ay makabalik na siya sa lugar ng kanyang pinabulan. Nang makapasok na nga si Lolo sa liwanag, ay bigla siyang nagising sa tila isang mahimbing na pagkakatulog. Nagulat siya dahil napakaraming taong nakapaligid sa kanya. Kabilang na roon ang kanyang nanay, tatay at mga kapatid. Napayakap sa kanya noon ang kanyang nanay Nelly. Nagtaka siya dahil umiiyak daw ang mga yon. Nang tanungin niya sila kung bakit napakaraming tao at kung bakit umiiyak sila,
Nagulat siya sa sagot ng mga ito. 2.5 araw na umano siyang natutulog. Iba't ibang paraan na ang ginawa ng kanyang pamilya at mga kamag-anak para gisingin siya pero hindi umano yun umubra. Nanatiling mahimbing ang tulog niya. Hindi lubos sa kalain ni Lolo na ang konting oras na ginugol niya sa paglalakbay sa Biringan ay katumbas na ng mahigit 2 araw. Ayon sa kwento ng kanyang mga magulang, umaga na raw at hindi pa siya nakakauwi kaya naman nag-alala na sila. Pumunta umano sila sa lugar kung saan ito nangingisda. At doon ay nakita nila si Lolo na nakasakay pa rin sa bangka pero tulog na tulog ito. Habang halos mapuno naman ng isda ang kanyang bangka noon. Maraming iba't ibang uri umano ng isda ang nasa bangka ni Lolo. Mga isdang sa kaila-ilalimang bahagi pa ng dagat matatagpuan. Hindi umano nila alam kung paanong nahuli ni Lolo ang mga isdang yon. Basta't ipinagpasalamat na lamang nila na napakarami nun. Nang akmang gigisingin na umano nila si Lolo, hindi na ito magising-gising. Alam nila na hindi naman ito patay gawa ng humihinga ito ng maayos at kung minsan ay umihilik pa. Ang hindi lamang daw talaga maintindihan ay kung bakit anumang gawin nila, hindi ito nagigising. Umabot na nga sa punto na tumawag sila ng mga kalalakihan para pagtulong-tulungang buhatin pa uwi sa bahay si Lolo. Habang nakikinig siya sa kwento ng kanyang pamilya, napapangiti pa raw siya noon. Alam niyang ang kaibigan niyang engkanto na si Or ang may kagagawan kung bakit napakaraming isda sa kanyang bangka ng araw na yon. Ngayong wala naman talaga siyang nahuling ganong karami. Palihim siyang umusal ng pasasalamat sa itinuturing na prinsipe sa buong syudad ng Biringan. Nalaman din niya na naibenta sa malaking halaga ang mga isdang yon. Bagay na malaking tulong sa kanyang mga magulang. Matapos niyang makinig sa mga ikinikwento ng kanyang pamilya, ay siya naman ang nagsimulang magkwento tungkol sa mga engkantong umakay sa kanya patungo sa maalapat na lugar na matatagpuan dito sa Samar. Halos lahat ng mga taong naroroon ng mga oras na yon, narinig ang kanyang ikinuwento. Kung paanong inilibot siya ng kaibigang engkanto sa syudad ng Biringan. Lahat ng mga kakaibang bagay na nakita niya ron, detalyado niyang ikinuwento. Pati ang mga pagkain na kinain niya at ang mga pambihirang hayop na nakatira doon. May ilang natakot sa kwento ni Lolo. Meron din namang hindi naniniwala at nagsabing panaginip lamang yon. Pero meron ding naniniwala sa buong kwento, tulad na lamang ng buong pamilya ni Lolo Raimundo. Alam daw kasi nila na hindi imposible ang nangyaring yon. Sadyang makapangyarihan daw talaga ang mga engkanto. At malaki rin ang paniniwala nila na talagang may syudad na Biringan dito sa Samar. Ang lugar kung saan payak na namumuhay ang mga nilalang na hindi natin kauri. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Mata ako naman tayo sa shoutout request. Sa gusto magpa-shoutout, i-message nyo sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story. Hindi tayo nag-check ng mga comment section. So, hindi pa natin siya nakikita yung mga shoutout request nyo sa comment section. Okay? Shoutout sa mga bago at sa mga nagsa-celebrate ng kanilang monthsary sa membership natin. Salamat sa 3 bago. Lady Red, Elma Kumake and Tots. Happy first month, Aiza Caste Gayakan. Happy second, Vincent Kalilong.
Happy 4th, Ayla Aprong. Happy 7th, Michael Guzman and Rowena Catalan. Happy 13th, Sabina Magdaleno. Happy 14th, Ashes of Roses. Happy 15th, Queen 93, Michelle Blando and MCZ. Happy 16th, Daphne Lion Eyes. Happy 17th, Vanessa Ann Quintos. Happy 19th, SJ Gaming. Happy 20th, Clay Thins and Leticia Suzuki. Happy 22nd, Eduardo Ed Sumang and I am. Happy 27th, Ephraim S. Happy 28th, Rosalina Dumdum. Happy 29th, Widmart Soriano. Happy 30th, Jainan Alisa Bernal. Happy 31st, Elaine Almera. And happy 33rd, Cairo Sarankin. Sa mga nag-message, magandang araw po idol, si Berto Palaan nga po pala. Pa-shoutout po kami dito sa Cruz RTW Tayta Rizal. Lalo sa mga amo namin na sina Tito Mel at Tita Eden. Mabati din po kina Tita Edna, Tita France, Pading Carding at Mads Jane. At kina Patet, Didik, Kuya EJ, Erica, Kuya Jerome, Pilif, Joseph, Mama Weng, Marvy, Tito Rolly, Sheila, Jo Marie, Rika at Leslian. Maraming salamat po. Stay safe po and God bless. Lagi pa rin kami nag-aabang ng mga bago mong upload. Pasensya na at medyo mahaba. Thank you. Sir, mapagpaalang araw po. Pa-shoutout po ako. Silent listener niyo po ako. Adik sa napakaganda niyong kwento. Boses. Angel Grace Campoy. Good day sir. Pa-shoutout naman po sa asawa kong si Jody Minor na... Jody Minor, na mahal ko. Libangan naming dalawa ay pakikinig sa mga story mo. Kahit na nasa Pinas siya at nasa Europe ako. Maraming salamat po. Ingat palagi from Harian Odon. Thank you. Ingat ka dyan. Sir, babatiin ko lang po yung karawan ng anak ko ngayon. August 21. Happy 8th birthday. Solid kami sa inyo sa pakikinig ng walang sawang kwento niya. Happy birthday, Allison. Anak, more birthdays to come. Love ka ni Papa at Mama. From Allison M. Bilandres. Sir, pa-shoutout naman ako sa mga kwento ni Thelma. Been listening to your channel since 2020. From Joy, Josephine M. Aquino. Sir, pa-shoutout naman po sa next video mo, Jonalyn Cardino at sa anak ko na si Jomel Gernaldo. Salamat po, palagi po ako nakikinig sa mga videos nyo. Lalo yung 12 bolitas tapos bakod ni Lola. Ang ganda po talaga. From Jonalyn Gernaldo Cardino. Pabati lang po sana yung lola kong laging maingay, si Lola Marcelina Alejo, para hindi magalit lagi. Thanks po from Brace Enriquez. And last but not the least, have a blessed day sir. Always na po ako nagpapashoutout para sulit lagi laon ko sa YouTube. Araw mong gabi, adik na sa MKNT within 3 years, di pa rin nakakasawa. Hoping na ma-shoutout from Sir Win Pedroso and Mary Jane Candidier. Thank you Sir Seth. God bless and more stories pa from Sir Win Pagal Pedroso. Thank you din po. Ay lang mga kagiliw, maraming salamat po sa inyo. Siyempre, bukas po ulit.